Doble-doble. Buksan na. Miss Xia, ngayon na ang huling deadline. Kailan mo babayaran ang pampaopera ng nanay mo? Talo na naman. Huwag ka nang madaldal, magbayad ka na. Pa, bakit may pera ka para pumunta rito? Kinuha mo ba ang pampaopera ni Mama? Natalo ko na lahat noon pa. Ano? Paano mo nagawa ito? Hiningi ko iyan kung kani-kanino. Pera iyon para iligtas ang buhay ni Mama. Umalis ka riyan. Simula nang isilang ka ng walang hiyamong ina, ang swerte ko sa sugal ay palubog ng palubog araw-araw. At may gana pa siyang pagbayarin ako para sa pagpapagamot niya, Tuwi. Ikaw, wala akong pakialam. Ibalik mo ang pera sa akin. Ngayon na ang huling deadline. Lumayo ka sa akin. Magandang dilag, huwag kang matakot. Hayaan mong protektahan ka ni Uncle. Sino ang mag-aakalang ang walang hiya at matandang si Xia ay may ganito kagandang anak? Pa, Magandang dilag, samahan mo kaming makipagkwentuhan ngayong gabi basta't mapasaya mo kami. Ang utang sa sugal ng tatay mo ay ituturing na nating bayad. Talaga? Siyempre totoo. pa, E di ituring na nating tapos ang usapan. Mabuti. hindi maaari, tatay. Anak mo ako. Chowning, tulungan mo na ang tatay mo. Bitawan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Tulungan niyo ako. Boss, pasensya na po talaga. Bihira lang kayong pumunta rito, pero nakakakita pa kayo ng ganitong eksena? Aasikasuhin ko na po ito agad. Wag na. Ang kabutihan at kasamaan ay nasa tao mismo. Bakit kailangang makialam sa tadhana ng iba? Opo, salamat po sa inyong paalala. Sapat na ang napanood natin. Tara na. Opo boss, ingat po kayo sa paglakad. Kayo, huwag kayong lumapit. Huwag niyo akong hawakan. Huwag kang matakot, maganda. Hayaan mong alagaan ka ng mabuti ni Uncles. Ayoko. Huwag. Bitiwan niyo ako. Ano bang ginagawa mo? Kapag hinawakan niyo ako, maglalaho ako sa harap niyo ngayon din. Ikaw na bata ka. Inalagaan kita ng mahigit 20 taon. Ito ba ang igaganti mo sa akin? Mga boss, sige na, ituloy niyo na. Kapag nangahas siyang lumaban, parurusahan ko siya ng husto. Huwag, tatay. Tatay. Huwag, bitiwan niyo ako. Sumunod ka na lang sa amin. Tulong. Bitawan niyo ako, tulong. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Saklolo. Saan ka tatakas? Wala kang utang na loob, huwag kang tumakas. Naku, tapos na. Alam ng buong Yun City na ayaw ni Lord Sheng sa mga babae. Ang batang ito ay siguradong lagot ngayon. Ikaw na makasalanan. Bumalik ka rito. Sir, nagmamakaawa ako. Iligtas niyo ako. Nakakapagtaka. Nang hawakan niya ako, hindi ako nakaramdam ng pagkasuklam. Xianing, tingnan natin kung saan ka pupunta. Ano ang nangyayari rito? Xianing, bumalik ka rito sa akin. Hindi pa bayad ang utang ko. Ang negosyante ay hindi kikilos kung walang kapalit. Humihiling kang iligtas kita? Ano naman ang maialok mo sa akin? Basta't iligtas niyo lang ako. Handa akong gawin ang lahat. Gaya ng ano? May lakas ka ng loob na akitin ako? Alam mo ba kung sino ako? Hindi. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Malinis ka ba? Ma. Malinis po. Anong ibig sabihin yan? Hoy, sino ka ba? Saan mo dadali ng anak ko? Sino ka ba talaga? Gusto mo bang pagbayarin kita? Ang pamilya Shengsil. Ang taong iyon ay si Master Sheng.
Ang baliw na ito. Pinagod niya ako ng buong gabi. Gaano na ba siya katagal na nagpipigil? Masakit ang buong katawan ko. Gising ka na? Opo, Isa pa nga. hindi pwede. Wag na muna po, masakit po. Ako ba ang may gawa nito? Hindi ko akalaing mawawala ako sa sarili dahil sa kanya. Pasensya na. Kagabi, nawalan ako ng kontrol. Bibigyan kita ng pera. Pumunta ka sa ospital para magpa-check up. Sapat na ba ang $300? Gusto niya na agad makipaghiwalay ng landas sa akin. Miss Xia, may acute leukemia ang nanay mo. Kailangang makalikom agad ng $300,000 para sa operasyon. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni nanay. Siya mukhang sobrang yaman niya. Sir, maari po bang humiram pa ng kaunting pera? Tinitiyak ko pong babayaran ko kayo. Hindi pa ba sapat ang $3 milyong? Ang katawa-tawa ko. Akala ko pa naman ay kakaiba siya. Magkano ba ang gusto mo? 3. Bibigyan pa kita ng $300. Iyan lang ang halaga mo. Hindi. Kung ayaw niyo magpahiram, hindi niyo naman kailangang mang-insulto ng ganyan, di ba? Hayaan na nga, ang $600 na ito ay mas mabuti na kaysa sa wala. Tanghali na, kailangan ko nang magmadali sa ospital. Pasensya na po. Hindi ba yan ang babae kagabi? Nasaan ang babaeng iyon? Kakakaalis lang niya ng nagmamadali. Kinuha ang pera at tumakas, magaling siya. Master Sheng, sabi ni Guryong Hongguang ay kakaiba ang tadhana mo. Isang babae lang ang maaari mong mahawakan sa buong buhay mo. Posible kayang ang siyaning na iyon ang itinakda para sa iyo? Hindi pa ako sigurado. Kailangang mas obserbahan ko muna. Ano ito? Ito ang internship certificate mula sa Tayan Group. Bilhin mo ang kumpanyang iyan sa loob ng 3 araw. Opo. Miss Xia, hindi maganda ang lagay ng nanay mo. Kailangang operahan siya agad. Nurse, may $600 dito sa card ko. Pakiusap, pwede niyo po bang ilabas ito para maipambayad sa bayarin sa ospital ng nanay ko? Sige po. Nay, wag po kayong mag-alala. Gaano man kahirap, gagawan ko ng paraan na makalikom ng pera para maligtas kayo. Miss Xia, nagkakamali ka ata? Hindi lang $600 ang laman ng 2 card na ito, kundi $6 na milyong. Ano? 6 na? Milyon? Bibigyan pa kita ng 300? Iyan lang ang halaga mo. Hindi pala daan ang tinutukoy niya noon, kundi milyon. Pakiusap, pakibayaran na po ang bayad sa operasyon ng nanay ko. Opo, sige. Kahit hindi ko alam kung bakit ang laki ng perang ibinigay ng taong iyon, pero mas mahalaga ang sakit ni nanay. Kaya kailangan ko munang gamitin ito para sa emergency. Ngayong may pambayad na sa sakit ni nanay, kailangan ko ring magsipag sa trabaho at kapag nalaman ko na kung sino ang lalaking iyon ng gabing iyon, ibabalik ko ang pera sa kanya. Ningning, anong ikinatutuwa mo? Sabihin mo na rin kay kuya, para sumaya rin si kuya. Supervisor Zhang, wag naman po ng ganyan. Ayaw ko. Huwag po, Supervisor Zhang. Hindi ba si Ate Ru ang kabit ni Supervisor Zhang? Bakit nakikipag-flirt siya sa bagong intern na iyan? Bata at maganda si Xianing. Sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya? Kung ikukumpara sa kanya, mukhang matandang losyang na si Ate Ru. Supervisor Zhang, masyado kayong mabait sa bagong intern. Hindi ba kayo natatakot na ma-misinterpret ng ibang empleyado? May gagawin pa ako? Aalis na muna ako. Salamat sa iyo. Kakarating mo lang ay inaakit mo na ang supervisor. Matindi rin ang diskarte mo Hindi po totoo yan. Dahil mukhang magaling ka naman. Lahat ng proposal na ito, dapat matapos mo ngayong araw. Ang dami naman nito. Paano ko ito matatapos lahat? Kung gayon, problema iyan sa kakayahan mo sa pagtatrabaho. Ang Tayan ay nakuha na ng Shengxi Group.
ngayon ay sangay na ito sa ilalim ng Shengshi. Ang mga katulad mong taga-probinsya ay hindi nararapat na maging intern dito. Kung ang kakayahan mo sa trabaho ay hindi aabot sa standard, humanda ka ng matanggal. Darating si bagong presidente para mag-inspeksyon. Lahat ay bumaba para sumalubong. Bumaba tayo at tingnan. Tara na. Magandang araw po, President Sheng. Ang tanyag na pinuno ng pamilya Sheng na si Lord Sheng ay napakagwapo pala. Siya iyon. Ang lalaki noong gabing iyon ay si Lord Sheng. Ang lalaki noong gabing iyon, si Lord Sheng. Sian, nabalitaan ko na ngayong araw, nagpunta ka para suriin ang bagong biling kumpanya. Dahil advertising agency iyon, maraming magagandang dalaga doon, di ba? Kung may magustuhan ka, iuwi mo na agad at pakasalan. Dahil sabik na ang lola mong magkaroon ng apo sa tuhod. Lola, nagtatrabaho po ako. Mamaya na po tayo mag-usap. Sian. Sabi ng lahat ay ayaw ni Lord Sheng sa mga babae. At matapos ang gabing iyon, handa siyang magbayad ng 6 na milyong dolyar para lang iwasan ako. Siguradong sawang-sawa na siya sa akin. Kung bigla akong lalapit para ibalik ang pera, iisipin kaya niya na naghahabol ako sa kanya at baka matanggal pa ako sa trabaho sa galit niya. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko ay laging nasusukan nitong mga nakaraang araw? Xianing, anong tinitingin-tingin mo? Huwag mong sabing dahil sa tingin mo ay medyo may itsura ka, ay susubukan mo nang akitin si President Sheng? Mataas ang katayuan ni Pamilya Sheng. Hindi siya para sa mga taong mababang uri na katulad mo. Pinapayuhan kita? Itigil mo na yan. Ang aming Ate Ru ay malapit nang ma-promote bilang assistant supervisor. Imbis na mangarap ka ng gising, bakit hindi mo na lang sipsipan si Ate Ru para ma-regular ka na sa trabaho? Para sa trabaho, para kay mama, titiis ako. Tapos din sa wakas. Ang hilo at pagsusuka na ito, nandito na naman. Wag naman sana. Buntis ba ako? Hoy, dito. Pasensya na po talaga. Nabutas po namin ng konti. Ay, okay lang, salamat. Gumamit naman kami ng proteksyon noon. Sana ay hindi nga ako buntis. Paumanhin po, President Sheng. Gabi na? Bakit nasa kumpanya pa siya? Pregnancy test? Baka naman buntis si Miss Channing. Kapag nalaman ito ni Lola, siguradong maglululundag siya sa tuwa. Ganito na lang, ayusin mo ang medical exam ng lahat ng empleyado bukas. Kumuha ka ng ilang doktor na eksperto sa panganganak. Opo. Saka, alamin mo kung bakit. Naglilipa na pa siya rito ng gabi para mag-overtime sa kumpanya. Parang mabilis niyo po siyang nakakaawaan ah. May bakanting pwesto sa kumpanya ni Myanmar. Sandali. Ang ibig kong sabihin, hindi po. Lord Sheng? Lord Sheng, nagkamali po ako. Lord Sheng. Kinabahan ako doon. Buti na lang hindi niya nakita. Ang binili ko ay ang aking pregnancy test. Hayaan na lang. Magli-leave na lang ako bukas para magpunta sa ospital. Ineng, tanggapin mo na ang katotohanan. Buntis ka sa kambal. Sobrang galit sa akin ni Lord Sheng. Kapag nalaman niyang buntis ako, kami ng mga bata, ay mapaparusahan lang. Doktor,
Paki-appointment nga po ako para alisin ang bata. Doktor, pakitulungan niyo po akong magpa-appointment para sa operasyon para alisin ang bata. Ineng, kambal ang dinadala mo, delikado ang ganyang operasyon, at malaki ang posibilidad na maapektuhan ang muli mong pagbubuntis. Naisip mo na bang mabuti? Sigurado na po ako. Ang operasyon mo ay itutuloy natin sa susunod na linggo. Siya nga pala, noong sinusuri kita kanina, napansin kong may bahagyang pinsala sa iyong pagkababae. Dahil sa tindi ng nangyari, madaling masisira ang proteksyon. Sa susunod, mag-ingat ka. Naintindihan po. Naintindihan ko po. Binigyan kita ng gamot, huwag mong kalimutang ilagay iyon. Salamat po, Doktor. Ningning, nandito ka na pala. Sakto, may naka-schedule na physical exam ang kumpanya. Sabay na tayong pumunta. Physical exam? Bakit parang biglaan? Nagpalit kasi ng boss ang kumpanya. Pati mga empleyado baka magpalit din. May chismis na. Sa physical exam na ito, kung sinong may problema, ay pwedeng matanggal sa trabaho. Matatanda, sakitin o buntis, walang makakaligtas. Pati buntis tatanggalin? Ano, pwede bang hindi na ako sumali? Gustong takasan ng check-up? Xianing, baka naman mayroon kang nakakahiyang sakit na tinatago? Wala. Pagkadating pa lang niya, ay agad na siyang lumalapit sa supervisor. Masyadong porsigido. Sino namang makakaalam kung sino-sinong lalaki ang kinakasama niya? Nakita ko rin siya nung nakaraan na nagtatago sa banyo at nagsusuka. Siguro nga, nagbuntis na siya ng kung kanino. Ikaw? Buntis si Xianing. Pasayahin mo rin ang kuya mo. Supervisor Jiang, huwag po. Dati pa lang ay may kakaiba na sa kanilang dalawa. Baka ang anak ni Xianing ay kay Supervisor Jiang? Hindi ba kaninang umaga lang ay pumunta ka sa ospital para mag-check up? Ilabas mo ang resulta ng lab? Ipakita mo sa amin? Ayaw. Hindi pwede. Pasyadong guilty. Sigurado may itinatago iyan. Nagkakamali kayo. Hindi ganyang klaseng tao si Ningning. Wala kang pakialam. Umalis ka na. Kapag nakialam ka pa, ikaw ang una kong sisipakin sa trabaho. Tama? Ibigay mo iyan. Ibigay mo sa akin iyan. Iabot mo na yan. Bag ko iyan. Privacy ko iyan. Bitawan niyo ako. Anim na linggo ng buntis. Walang hiya ka. Totoo palang buntis ka sa anak ni Supervisor Jiang. Hindi po totoo iyan. Ang tagal kong sinamahan si Supervisor Jiang bago siya nakumbinsi na i-promote ako. Kapag nalaman niyang buntis ang babaeng ito, ang posisyon ng vice boss ay baka mapunta lang kay Xianing? Hindi maaari. Hindi ko hahayaang mapanganak niya ang batang iyan. Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Ang resulta ng medical examination ni Xianing wala pa ba? Pupuntahan ko muna po. Hello po, Lola. Si Xian ba ito? Ipinadala ko ulit sa iyo ang ilang impormasyon tungkol sa mga mararangal na babae. Tingnan mo ito. Lola, huwag niyo na po akong alalahanin tungkol sa bagay na iyan. Guryong Hongguang, hindi ba sinabi ko na? Espesyal ang aking kapalaran. Isang babae lang ang maaari para sa akin sa buong buhay ko. Naduduwal ako kapag hinahawakan ako ng ibang babae. Pero hindi ka rin pwedeng maghintay lang ng ganoon na lang. Paano kung ang itinakdang babaeng iyon ay hindi kailanman dumating? Paano kung kapag umabot ka na sa 50 taong gulang, ay tsaka pa lang siya lilitaw? Wala nang natitirang mahabang panahon para sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay bago man lang ako mawala, makita ko man lang ang aking mahal na apo sa tuhod. Naku, Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Tiyak na hahaba pa ang buhay ninyo. At saka, ang inaasam-asam ninyong apo sa tuhod, malamang ay paparating na. Ano? Totoo ba iyan? Sino ang babaeng iyan? Ikaw talagang bata ka. Bakit ngayon mo lang sinabi? Siya ang aming... Lord Sheng, may problema. Hindi tumuloy sa medical exam si Miss Xianing. Nasa gulo siya ngayon sa marketing department. Ano? Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Anong gagawin niyo sa akin? Kunin mo ang saffron tea na nasa mesa ko. Nagdudulot ng contraction ang saffron, isang inom lang, siguradong mawawala ang bata sa sinapupunan niya.
Xianing, ang tsaa na ito ay pampalusob ng katawan. Tamang-tama para sa mga buntis. Sige na, uminom ka na. Hindi, ayoko. Guanroru, ano ba ang nagawa kong masama? Bakit kailangang lagi mo akong pag-initan? Sisihin mo iyang mukha mo, masyadong kapansin-pansin. Sa mundong ito, kapahamakan ang dulot ng kagandahan. Wala ka ng pera at koneksyon, nangarap ka pang umasenso, dahil wala kang takot, kailangan mong pagbayaran ang ambisyon mo. Ayoko. Nakikiusap ako. Pakawalan niyo na ako. Ngayon alam mo na ang magmakaawa? Noong tinukso mo si Supervisor Zhang, bakit parang hindi ka naman natakot? Wala akong ginawang ganoon. Siya ang nanggugulo sa akin. Sinong maniniwala sa kasinungalingan mo? Uminom ka! Tigil. Tumigil kayong lahat. Tigil na sabi. Xianing, ayos ka lang ba? Sa loob ng 10 minuto, papuntahin si Dr. Bai dito. Opo. Anong nangyayari dito? Lord Sheng, bakit mo pinoprotektahan ang hampas lupang to? Binaliwala niyo ang disiplina ng kumpanya at binubuli niyo ang katrabaho niyo sa harap ng marami. Lahat ng nandito, sibak na sa trabaho. Lord Sheng, hindi namin siya binubuli. Ang totoo, si Xianing ay walang modo sa kaniyang pribadong buhay. Nakikipaglandian siya sa ibang lalaki sa labas. Nabuntis siya nang hindi pa kasal, nagpabuntis lang siya. Inakit pa niya ang supervisor ng kumpanya para madaling ma-promote. Tama ang sinabi ni Ate Ru. Ang mga katulad niya, paniguradong may kung anong sakit yan? Paano kung makahawa pa siya? Totoo yun, Lord Sheng. Ang taong dapat nasisabakin ay si Xianing, hindi kami. Sa taong masama ang loob, lahat ay magmumukhang masama. Ilista ang pangalan nilang tatlo. Sa lahat ng kumpanya sa ilalim ng Sheng Group, hinding-hindi na sila tatanggapin. At sa iba pa, kapag nagsalita pa kayo ng isa pang beses, magiging katulad din niyo sila. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Paalisin na sila. Bruha ka, nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Pagbabayarin kita. Ako. Ayos na ang pakiramdam ko. Totoo po, hindi na kailangang magpatingin. Salamat po. Galing si Dr. Bai sa kilalang pamilya ng mga manggagamot. Kahit wala kang nararamdaman, hayaan mong bigyan kanya ng reseta para bumuti ang katawan mo. Pabor yun sa'yo. Hindi ko po kailangan. Lahat ng makikitang may problema sa health checkup ay posibleng matanggal sa trabaho. Ang matatanda, may sakit, buntis o may kapansanan walang makakaligtas. Kung hindi lang ako natatakot na malaman ang pagbubuntis ko at masisante ng katulad mong masamang kapitalista, hindi ako magiging ganito kapraning. Salamat po sa pag-aalala niyo, President Sheng, pero talaga pong hindi na kailangan. Marami pa po akong gagawin sa trabaho. Babalik na muna ako. Buntis ka ba sa anak ko? Buntis ka ba sa anak ko? Paano niya nalaman? Iyan lang ang halaga mo. Nagmula sa marangal na pamilya, si Pamilya Sheng, kaya hindi siya para sa katulad mong hamak na tao na sinusubukang umakyat sa kaniya. Hindi ako gusto ni Lord Sheng. At hindi rin niya magugustuhan ng anak sa sinapupunan ko. At isa pa, dahil sa yaman ng pamilya niya, ay hindi talaga para sa katulad kong mahirap ang pumatol sa kaniya. Ako. Hindi ako buntis. Hindi buntis? Bakit kinakabahan ka ng ganyan? Ako. Ano? Makati lang. Iyakin, matigas ka talaga. Sige, kung ganoong hindi ka pala buntis, ay gagawin nating muli ito. President Sheng, hindi pa tayo ganoon kakilala para gawin iyan. Lahat naman ay nagmumula sa hindi magkakilala. Dahil hindi ka naman buntis, hindi mo kailangang mangamba. Huwag kang mag-alala, pagkatapos nito, ibibigay ko ang kahit anong halagang hilingin mo. Anong tingin mo sa akin? Wala akong binibentang sarili.
Ang 2 card na ito, ibabalik ko na sa iyo. May 5 milyon at 700,000 dolyar pa sa loob nito. At ang nagamit na 300,000 dolyar ay gagawa ako ng paraan upang mabayaran ka kasama ang interes. Pakiusap, wag mo nang uulitin ito sa akin. Lord Sheng, totoo kaya na hindi talaga buntis si Miss Xia? Hindi ako naniniwala. I-check mo ang records niya sa ospital. Opo, asikasuhin ko po agad. Teka lang, abisuhan ang lahat ng ospital sa buong Yuncheng na walang sinumang pwedeng mag-alis ng bata kay Xianing, kundi makakaaway niyo ang pamilya Sheng. Nakisama siya sa kung sinong lalaki sa labas. Nabuntis siya kahit wala pang asawa. Ang ganyang klase ng tao? Siguradong may dala siyang sakit. Mga anak ko, patawad. Hindi na talaga kayo kayang panatilihin ni Mommy. Hello, Doc. Ako po si Xianing. Pwede po bang mas pabilisin ang pag-alis ng bata? Pasensya na po, hindi na ito magagawa sa ospital namin. Maghanap ka na lang ng iba. Bakit naman po hindi na pwede? Talagang hindi na po maaari. Pasensya na talaga. Ito. Anong nangyayari? Paumanhin po, ubos na po ang slot sa Obgyn. Ang lahat ng doktor sa Obgyn dito ay sabay-sabay na nag-leave. Paumanhin po, kasalukuyan pong nire-repair ang aming kagamitan. Para raw ang lababo sa operahan. Nanalo raw sa loto ang doktor at nag-resign. May mali. Talagang may hindi tama sa nangyayaring ito. Dr. Liu. Hello, Dr. Liu. Miss Xia, may nangyari sa nanay mo. Pumunta ka na agad dito sa ospital. Ano? Mr. Xia, pinapayuhan kitang maging makatwiran. Nasa kritikal na kondisyon ang pasyente. Kapag umalis ng ospital, ay magiging malaking panganib ito sa buhay niya. Anong nangyayari? Miss Xia, pagsabihan mo na ang iyong tatay po. Habang hindi nakatingin ang mga staff, palihim niyang inilabas sa ospital ang nanay mo at hindi namin alam kung saan niya dinala. Pati ang 300,000 dolyar na ibinayad mo ay kinuha rin niya. Ano? Iyong perang binigay ko dati ay naubos mo na lahat sa sugal. Ngayon namang nakakuha na ako ng perang pandugtong buhay, talagang kukunin mo pa rin. Gusto mo ba talaga akong parusahan ng ganito? Ning-ning. Sa wakas ay naisipan mo ring magpakita sa akin. Akala ko dahil nakakapit ka na kay Lord Sheng, ay kakalimutan mo na ang sarili mong tatay. Sinong nagsabi na nakakapit ako kay Lord Sheng? Wala akong ginagawang ganyan. Huwag mo akong sinungalingan. Nakalimutan mo na ba? Noong huli, nakita ng sarili kong mga mata na binuhat ka paalis ni Lord Sheng. Nabalitaan ko rin na binigyan kanya ng 2 black card na may kabuuang 6 na milyong dolyar. Gusto mong malaman kung nasaan ang nanay mo? Ibigay mo muna sa akin ang perang iyon. Pero, naibalik ko na ang mga card na iyon kay Sheng Xian. Ano? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo pa ang lahat ng account ko sa pangalan ko. Wala na talaga akong pera. Ikaw, wala kang kwenta. Nagpasama ka nang walang napala. Ang tulad ni Lord Sheng ay isang malaking tao at ang maliit na halaga lang na mula sa bulsa niya ay sapat na para sa ating panghabang buhay na gastusin. Binibigyan ka niya ng pera, tanggapin mo ng buong puso, huwag kang magpanggap na banal. Lord Sheng, Madam, nakuha na ang record sa ospital ni Xianing. Totoo po, kambal ang dinadala niya. Hala, magkakaroon na ako ng apo sa tuhod? At kambal pa. Salamat sa langit. O Diyos ko, tinig niyo ang panalangin ko. Kay pamilya Sheng, na pang-19 na henerasyong nag-iisa. At kay Xian, na may espesyal na kapalaran. Akala ko talaga sa henerasyong ito ay mapuputol na ang lahi natin. Sino ang mag-aakalang mabiyaya tayo ng masiglang pamilya? Nasaan ngayon si Xianing? Nasa ospital po si Miss Xia sa ngayon. Sa ospital? Balak ba niyang alisin ang bata? Aalisin ang bata? Bakit naman nangyayari ito? Apo sa tuhod ko ang batang iyan. Pinakamahalaga siya sa akin. Lola? Madam, kumalma ka po. Hindi po mag-aalis ng bata si Miss Xia. Pumunta siya sa ospital para alagaan ang kanyang ina. Oh,
Mabuti naman kung ganoon. Salamat sa langit. Siyan, dala ni Ningning ang anak mo. Dapat ay alagaan siyang mabuti ng pamilya Sheng. Pumunta ka na sa ospital ngayon din. Sunduin mo siya para maalagaan siya habang nagbubuntis at dalhin din ang kanyang ina sa pribadong ospital ng pamilya Sheng para sa gamutan. Huwag po kayong mag-alala. Dahil alam kong may 6 na milyong dolyar si Xiaoning, nawili akong magsugal at tumaya ng malaki. Nalunod na ako sa utang sa sugal. At ngayon ay hinding-hindi ko na iyon mababayaran. Anong gagawin ko ngayon? Lausia, anong ganap sa anak mo? At kay Lord Sheng? Nako, hindi ko rin alam. Ang sabi ng lahat ay galit sa mga babae si Lord Sheng. Kaya hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon siya ng interes kay Xiaoning. Pero curious ako. Sa babaeng pati ang mapiling si Lord Sheng ay hindi nagawang tumanggi. Gaano kaya siya kasarap makasama? Hoy, kapag nagsawa na si Lord Sheng sa kanya, ibahagi mo naman siya sa amin. Tama, magkano ba? Sabihin mo lang ang presyo. Pag-uusapan natin yan kapag nangyari na. 91,000. Ngayong wala na akong magawa, ito na lang ang tanging paraan. Hayaan mo na, kamalasan ko talagang magkaroon ng walang silbing tulad mo. Napakalaki ng malas ko. Tara na, samahan mo akong puntahan ng nanay mo. Huwag nang mabagal, sakay na sa kotse. Bilisan mo. Bakit parang bigla akong kinabahan? Ihinto mo ang sasakyan. Anong problema, Lord Sheng? Wala ito. Baka namalikmata lang ako. Bilisan mo ang pagmamaneho. Opo, sir. Bakit walang tao rito? Hindi naman tayo maling lugar. Ito talaga ang kwarto ng nanay ni Xianing. Pasintabi po. Kaibigan ba kayo ni Xianing? Opo. Nasaan siya? Ang ina ni Xianing ay may acute leukemia. Mahirap mang makaipon ng 300,000 dolyar para sa operasyon, pero kinuha ito ng sugarol niyang ama at pilit pang pinalabas sa ospital ang kanyang ina. Kaalis lang niya kasama ang kanyang ama. Sabi niya ay ibabalik niya ang kanyang ina, pero pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari. Kung hindi naman kayo busy, mas mabuting sundan niyo sila. 300,000 dolyar para sa operasyon. Sir, pwede po ba akong humiram ng kaunting pera? Babayaran ko po kayo. Magkano ba ang kailangan mo? 3. Anong tingin niyo sa akin? Hindi ako masamang babae. Itong 2 card, ibinabalik ko na sa inyo. May 5,700,000 dolyar pa sa loob niyan. Yung nagastos na 300,000, gagawin ko ang lahat ng paraan para mabayaran kayo pati na ang interes. Pakiusap po, huwag niyo na uling gagawin sa akin ito. Nagkamali kaya ako? Nang hinala sa kanya? Hindi mukhang pera si Xianing. Kailangan niya lang ng pera para sa operasyon ng ina niya. Gamitin ang lahat ng connection natin ngayon din. Hanapin si Xianing. Sa loob ng 5 minuto, kailangan ko ang lokasyon niya. Opo, boss. Bakit kayo narito? Nasaan tayo? Bakit niyo ako kinuha? Bakit niyo ako itinali? Munting ganda. Ang matandang lalaking iyon na ang pangalan ay siya ay nakipagkasundo na sa amin. 100,000 dolyar sa bawat pagkakataon. May utang siya sa akin na 300,000 dolyar, kaya naman, kailangang samahan mo ako ng 3 beses. Sa akin naman ay 8 beses.
Siya pa naman ang pinakamalaki ang utang sa akin. Mas mabuting unahin muna akong atikim ito. Nananaginip kayo. Nandito tayo sa gitna ng kawalan, liblib ang lugar na ito. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Sumunod ka na lang sa amin, kundi ay malilintikan ka sa amin. Ayoko. Huwag niyo akong hawakan. Layuan niyo ako. Nahuli ka na namin? Sa tingin mo ba, makakawala ka pa? Bitiwan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Buntis ako. Ano? Buntis? Buntis daw siya! Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tignan niyo ang bag ko. Nandun ang resulta ng check-up ko. Totoong buntis nga siya. Hindi kaya anak ito ni Lord Sheng? Kay Sheng Xian nga ang batang ito. Kung gagalawin niyo ako, siguradong pagbabayarin niya kayong lahat. Lagot na tayo. Kung anak nga ito ni Lord Sheng, hindi ba parang kinalaban na natin ang kamatayan nito? Punggas ka talaga. Lahat na lang ng sinasabi niya pinaniniwalaan mo. Si pamilyang Sheng ay nag-iisang tagapagmana. Kung buntis nga siya sa anak ni Lord Sheng, paano namang papayag si Lord Sheng na lumaboy siya ng mag-isa sa labas? Dahil ayaw niyong dalawa, ako na lang ang gagawa nito. Pero buntis siya. Wala kang alam. Mas masarap kaya sa pakiramdam kapag buntis ang nakukuha mo. Halika rito, munting ganda. I-enjoy ka ni Uncle. Wisit! Napakasakit nito. Papa, Xiaoning, napakalaki ng utang ng papa sa kanila. Kapag hindi pa ako nakabayad, parurusahan nila ako at itatapon ako sa ibang bansa. Inalagaan kita ng mahigit 20 taon. Ituring mo na lang itong pagtanaw ng utang na loob. Pwede ba? utang na loob? Para saan? Mula noong bata pa ako, wala kang ibang ginawa kundi uminom at magsugal. Kapag natatalo ka, kaming dalawa ni Mama ang pinagbabalingan mo. Tigil. Sabi ng doktor, sa sandaling lumabas siya ng ospital, mangganganib na ang buhay niya. Kung gusto mong mabuhay pa ang nanay mo, sumunod ka na lang sa gusto ko. Talagang kinagat mo pa ako, ha? Halika rito. Tignan natin kung ano ang gagawin ko sa iyo. Xiaoning, huwag ka nang magpumiglas pa. Kung susunod ka lang, hindi ka mahihirapan. Kahit sino pang dumating, hinding-hindi ka makakalis dito. Sino ang makakatulong sa akin? Huwag niyo akong hawakan. Tignan natin kung sino ang magtatangkang gumalaw sa kanya. Hulihin ang lahat? Nasaan si Xianing? Narinig ko siyang nagsasalita kanina. Saan mo tinago si Xianing? Xiaoning, siya. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na saktan siya. Bakit narito si Lord Sheng? Totoo kayang nagdadalang tao si Xiaoning sa kanya? Sheng Xian, iligtas mo ako. Tumahimik ka. Huwag kang maingay. Kapag naglabas ka ng kahit anong tunog, humanda kang mawala ang nanay mo. Palabasin niyo ako. Xiaoning. Ma, Lord Sheng, pasensya na po. Hindi kayo napataon. Si ex-Auning ay kanina pang sinundo ang nanay niya. Siguro po sa ngayon ay nasa daan pa sila papuntang ospital. Talaga? Opo. Totoo po. Wala po akong lakas ng loob
nalokohin kayo. Kung hindi po kayo naniniwala, malaya po kayong maghalughog. Mag-iwan ng 2 tao para bantayan sila. Ang iba ay sumunod sa akin. Ma. Nanay ko. Anong tunog iyon? Nay. 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 Nay, kamusta po kayo? Nay? Patawad. Puro pasakit lang ang dala ko sa'yo. Nay, ano po ang sinasabi nyo? Nakakuha na po ako ng pera. Dadalhin po kita sa ospital. Magiging maayos din po ang lahat. Hindi. Hindi, Xiaoning. Umalis ka na. Umalis ka na agad. Nay. 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 Gumising po kayo, Nay. Nay, kumapit po kayo ng kaunti pa. Dadalhin na kita sa ospital ngayon din. Konting tiis na lang po. Palabasin niyo ako. Pakiusap, palabasin niyo ako. Sheng Xian. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang anak natin. Anong boses iyon? Lord Sheng! Lord Sheng! Masyado pong marumi sa loob. Maraming patay na daga kahit saan. Baka marumihan lang po ang sapatos nyo. Opo. Matagal na pong umalis si Xianing. Lahat po kami ay pwedeng maging saksi. Tama, opo. Sige. Gusto kong pumasok para tignan. Kapag wala siya roon, doon lang ako maniniwala sa iyo. Sheng! 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 Lord Sheng, Xianing. Xianing? Xianing? Xianing. Sheng Xian? Ikaw ba talaga yan? Huwag kang mag-alala. Ako nga ito. Xianing, patawad. Pasensya na, huli na akong dumating. Oo? Bakit may sugat ka? Xianing. Xianing? Xianing? Tulong. Tulong. Kayo diyan. Opo, sir. Xianing. Kumapit ka. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Dadalhin kita sa ospital. Kumapit ka lang. Nay. Nay. Nanay. Miss Xia, ligtas na po ang lahat. Special Assistant Lu. Miss Xia, maayos na po ang kalagayan ng inyong ina. Nag-imbita na po si Lord Sheng ng pinakamagaling na doktor sa leukemia sa buong bansa. Kapag lumakas na po ang katawan ng nanay nyo, isasagawa na agad ang operasyon. Hindi lang ako niligtas ni Sheng Xian. Inayos din niya ang operasyon ni nanay. Gusto ko lang pong itanong, nasaan po si Lord Sheng? Gusto ko pong magpasalamat sa kanya ng personal. Tungkol po doon. Sandali lang po. Lord Sheng, gising na po si Miss Xia. Naintindihan ko. Pabalik na ako agad. Ang huling taong bumangga sa akin, anong nangyari sa kanya? Sagot po sa inyong tanong, Lord Sheng. Pinutulan ng kamay at paa. Pagkatapos ay tinapon sa dagat. Kaya kayo, gusto nyo bang gawin ito sa sarili nyo? O kailangang humanap pa ako ng gagawa nito sa inyo? Kayo? Gagawa ba kayo ng sarili nyo?
O ako pa ang magpapagawa sa inyo? Maawa po kayo, Lord Sheng? Maawa po kayo? Lord Sheng, ako ang tunay na ama ni Xiaoning. Isipin niyo naman po si Xiaoning dahil nag-iwan siya ng tagapagmana para sa pamilya Sheng. Parang awa niyo na po, wag niyo na po akong parusahan. Dahil ama ka niya at nirerespeto ko ang pamilya, hahayaan kitang mabuhay pero kailangan mong umalis dito. Kapag naglakas loob ka pang bumalik, tatapusin ko ang buhay mo. Maliwanag po, maliwanag. Salamat po, Lord Sheng. Aalis na po ako. Lalayo na po ako agad. Para naman sa inyong tatlo, naniniwala ako sa turo ng Buddha, kaya may awa ako at hindi ko nakukunin ang buhay nyo. Salamat po, Lord Sheng. Salamat po, Lord Sheng. Salamat po, Lord Sheng. Salamat po. Salamat, Lord Sheng. Maraming salamat po, Lord Sheng. Aling kamay ang ginamit nyo para hawakan siya? Iwanan nyo na lang ang mga iyon at maaari na kayong makaalis. Lord Sheng? Wag po, Lord Sheng. Lord Sheng, parang awa niyo na po. Parang awa niyo na po, Lord Sheng. Babalik din ako agad. Sige. Katatapos lang asikasuhin ni Lord Sheng ang mga bagay-bagay at pabalik na siya ngayon. Sige, pupunta na ako dyan. Miss Xia, naghanda po ng sabaw si Lola Song para sa inyo at pinapakuha ito sa akin. Maghintay lang po muna kayo rito sa silid. Paparating na po si Lord Sheng. Sige, naintindihan ko. Simula noong unang pagkakataon sa pasugalan, ito na ang pangatlong beses na iniligtas ako ni Lord Sheng. Bakit kaya lagi niya akong tinutulungan? Xiaoning, lumabas ka rito. Sige, Xiaoning. Matagal kitang hinanap. Nandito ka lang pala sa ospital at nagpapahinga. Bakit? Sa dami ng mga ginawa mong kasalanan, ito na ang karma mo. Guan Roro, anong ginagawa mo rito? Dahil sa iyo, marami sa amin ang nawalan ng trabaho at pagkatapos ay tatalikuran mo lang kami ng ganoon? Walang ganoong kadaling paraan. Si President Sheng ang nagpaalis sa inyo? Bakit hindi ka sa kanya makipagtalo? Ikaw? Sige, talagang hindi ka makikinig hanggat hindi ka napapahamak. Xiaoning, tingnan mo. Ano ito? Paano nangyari iyon? Hindi. Peke iyan. Gawa lang iyan ng AI. Ano naman ngayon? Masyado nang mabilis ang teknolohiya ng AI ngayon. Wala nang makakapagsabi kung alin ang totoo. Anong balak mong gawin? Siyempre, tatapusin kita, Xiaoning. Sa sandaling pindutin ko ang send. Ang video na ito ay lalabas sa homepage ng kumpanya, mga group chat ng mga empleyado, at maging sa mga chat ng ating industriya. Sa oras na iyon, makikita ni Lord Sheng ang tunay mong pagkatao. Ayaw na ayaw niya sa mga mapandaya. Sa tingin mo, sa oras na iyon, mananatili ka pa kaya sa kumpanya? Paninirang puri ang ginagawa mo. Labag iyan sa batas. Burahin mo na agad ang video. Gusto mong palayasin kita? Managinip ka. 3, 2. Huwag. Huwag. Pakiusap. 1. Xiaoning, maghintay ka na lang na mawala ang lahat sa iyo. Ano? Hindi na send. Bakit walang signal? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan ang tao ko? Lord Sheng. Sheng, Lord Sheng. Ilabas siya sa Yun City. Ang mga video file sa cellphone, burahin niyo ng tuluyan. Siya, pati na ang supervisor Zhang na iyon, ay habang buhay nang hindi makakapagtrabaho sa industriyang ito. Opo, boss. Lord Sheng, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Lord Sheng, Lord Sheng. Natakot ka ba? Hindi po. Hindi naman. Alam ni Lola na masama ang pakiramdam mo, kaya sadyang nagpaluto siya ng sabaw para sa iyo. Uminom ka muna ng kaunti para kumalma ka. Maraming salamat po. Xiaoning, magpakasal na tayo. Magpapakasal? President Sheng, baka may pagkakamali rito? Pagkakamali? Xiaoning, tungkol sa iyong pagdadalang tao, gaano mo pa ba ito itatago sa akin? Ikaw,
Ako, alam mo na po, Nagbabalak kang dalhin ang anak ko nang hindi nagpapakasal sa akin? At kanino mo balak magpakasal? pero, kasi, ang pamilya ko, Nag-aalangan pa siya. Ayaw niya ba talaga akong pakasalan? aray, Xianing, balak mo bang dalhin ang anak ko at magpakasal sa ibang lalaki? Hindi iyon mangyayari hanggat nandito ako. tao ba siya o aso? Ang sakit. Patawad, hindi ko na kontrol ang lakas ko, nasaktan tuloy kita. Hindi naman. 26 na taon na akong walang relasyon, pero bakit kapag kaharap ko siya, ay paulit-ulit na lang akong nawawala sa sarili? Guryong Hongguang, ang tinutukoy ninyong nakatakda para sa akin, sa oras na dumating siya, ano po ang mga senyales? Kung saan ang nasa iyong puso, doon ka pupunta. Kapag dumating na siya, ay tiyak na mararamdaman mo ito. Ito na kaya ang sinasabi ng master na pakiramdam? Mukhang kailangan ko ng oras para pumuntang muli sa Chengguang Temple. Xianing, walang anak sa labas ang pamilya Sheng at hindi hahayaang ang kadugo namin ay mapunta sa iba. Kung nag-aalala ka talaga, maaari muna tayong sumubok magsama sa loob ng 1 taon, isilang muna natin ang bata, saka natin pagdesisyonan kung itutuloy pa natin ang ating pagsasama. Ito ang prenup agreement. Xianing, pagkapanganak mo, doon na natin pagdesisyonan kung itutuloy pa ang ating kasal. Pero, hindi ba ang sabi ng marami ay ayaw mo sa mga babae? Sabi pa nga nila ay hinding-hindi ka na ikakasal. Iyon pala, ang ikinababahala niya ay ang bagay na iyon. Ang aking katawan ay kakaiba. Sa karamihan ng mga babae ay may natural akong pag-iwas o rejection. Kaya naman, ginawa ko ang hakbang na ito. Iyon pala ang dahilan. Xianing, kapag nagpakasal ka sa akin, makakakuha ka ng $1 bilyon na cash at 20% ng share sa Sheng Group. At saka, bubuo rin ako ng pinakamagaling na grupo ng mga eksperto sa leukemia upang tutukan ang lagay ng iyong ina. Kapag pinirmahan ko ito, hindi ko na kailangang mag-alala sa sakit ni Mama. Mukhang si Lord Sheng ay magiging isang responsableng ama. Kung ang 2 bata ay isisilang sa pamilya Sheng, ay para na silang nasa itaas mula pagkabata. Makakakuha pa ako ng $1 bilyon at hindi ko na kailangang magtrabaho habang buhay. Mukhang wala namang mawawala sa akin. Ano kaya kung pirmahan ko na ito? Sige, mag-ayos ka na. Pupunta tayo sa tanggapan para sa kasal. Ngayon na po? Gabi na, sarado na siguradong ang opisina nila. Huwag mo na iyong isipin. Sumama ka lang sa akin. At ganoon na nga, walang kaabog-abog na naikasal na agad ako. Ayos lang ang biglaang pagpapakasal, pero ang makasal kay Sheng Xian, na hinahangaan ng lahat ng babae sa buong Yun City, ang pakiramdam na ito ay parang hindi totoo. Tulala ka na ba sa saya? Hindi man lang kumukurap ang mga mata mo. Hindi kaya. Bibigyan kita ng 1 gabi para makapag-isip. Bukas ay lumipat ka na para tumira kasama ko. Tira kasama ka? President Sheng, may kontrata lang ang kasal natin? Parang hindi naman yata tama ito. Mag-asawa tayo sa harap ng batas, ikaw ang young madam ng pamilya Sheng ngayon. At isa pa, ang dinadala mo sa sinapupunan, ang magiging tagapagmana ng pamilya Sheng, sa katayuan mong iyan, balak mo pa rin bang tumira sa inuupahang kwarto? Iyon pala. Dahil lang pala sa bata ang lahat. Mahalaga nga pala ang magkaroon ng apo para sa Lord Sheng. Sige. Bahay ba talaga ito? Mukhang isang kastilyo. Magandang araw po, young madam. Ay, nanay ko. Magiging ina ka na? Bakit ang clumsy mo pa rin? Pero kahit ganoon, ang cute niya rin. Mag-iingat na po ako. Bitiwan mo nga ako. Maraming nakatingin sa atin. Namumula ka na agad? Marami pang pagkakataon para mahiya ka sa hinaharap. Ikaw.
Puro kakalokohan. Anong klaseng paniniwala ba ang mayroon siya? Aking mahal na Ningning. Ang mahal kong manugang. Hay nako, Ningning. Ang aking mahal na manugang. Pagkapasok mo pa lang, ay hindi na kayo makapaghintay na magyakap. Napakaganda talaga ng samahan ninyong dalawa. Ang sarap talagang maging bata. Tingnan mo, pagmasdan mo, napakabait at napakaganda mo. Isa ka talagang mabuti at magalang na bata. Ang swerte talaga ni Sian sa iyo. Ito ang lola ko. Magandang araw po, Lola. Mabuti naman, mabuti naman. Mahal kong apo, dahil dinadala mo ang susunod na tagapagmana ng pamilya Sheng, itinuturing ka naming isang mahalagang bayani ng pamilya. Dito sa loob ng card na ito, mayroong 300 milyong dolyar. Gamitin mo iyan sa kahit anong gusto mo. 300 milyong dolyar? Hindi ko po ito matatanggap. Heto, kunin mo. Hindi po hindi. Hindi ko po talaga ito maaaring tanggapin. Hay, ito ay tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Kailangan mo itong tanggapin. Ayoko po. Tanggapin mo na ito. Talagang hindi ko po matatanggap yan. Kapag hindi mo tinanggap, malulungkot si lola. Kung ganoon. Salamat po, Lola. Mahal kong apo, pumarito ka at tingnan mo. Ito ang nahanap ko para sa iyo. Ang pangkat ng mga eksperto para sa iyong panganganak. Magandang araw po, young mistress. Tingnan mo. Ang isang ito ay isa sa mga pinakamagaling na espesyalista sa pagbubuntis sa bansa. Siya ang bahala sa lahat ng iyong pagsusuri at gabay para sa kalusugan habang ikaw ay buntis. At ang isang ito naman ay ang sarili mong nutrisyonista. Gagawa siya base sa pangangailangan ng iyong katawan at iyong kondisyon ng listahan ng kakainin mo sa agahan, tanghalian at hapunan. Ang dalawang ito naman ay mga sinanay na mabuti na tagapangalaga para sa ina at bata na magbabantay sa iyo ng 24 na oras. Mayroon pa kaming dalubhasa sa tradisyonal na pangangalaga, guro para sa iyong anak sa sinapupunan, at psychologist para sa mga buntis. Hindi po ba parang medyo sobra na ito? Sobrang eksaherado naman ito, Diyos ko. Hindi yan eksaherado. Ang asawa at mga anak ni Sheng Xian, nararapat lang na makuha ang pinakamaganda sa lahat. Mga anak, nakikinabang si Mami dahil sa inyo. Sige anak. At nga pala, ito si Nanay Wang. 30 taon na siyang naninilbihan sa akin, siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Mula ngayon, hayaan mong siya ang personal na mag-alaga sa iyo. Magandang araw po, Nanay Wang. Pakialagaan niyo po ako. Magandang araw po sa inyo, young mistress. Saan namang gubat ng galing ang babaeng ito? Sa tingin ba niya ay karapat-dapat siyang pumasok sa pinto ng pamilya Sheng? Matandang ginang, handa na po ang pananghalian. Anak, gutom ka na ba? Halika, tayo nang kumain. Opo. Miss Yu, may malaking problema. Nagdala ang young master ng babaeng buntis dito at nag-imbita pa siya ng buong medical team ng mga eksperto para siguradong ligtas ang pagbubuntis niya sa pamilya Sheng. Ano? Paano itong nangyari? Walang kwenta. Marunong ka ba talaga mag-ayos ng kuko? Umalis ka na sa harapan ko, layas. Lumayas ka sa harapan ko. Pasensya na po, Miss Yu. Patawad po, patawad po. Hindi ba't sabi nila ay ayaw ni Lord Sheng sa mga babae at diring-diri siya kapag may humahawak sa kaniya? Ginawa ko na ang lahat para akitin siya, pero hindi umubra. Paano kaya ang babaeng iyon nagkaroon ng anak? Nanay Wang, balita ko ay maganda ang takbo ng trabaho ng anak mo sa U-Group. Nitong mga nakaraang araw, mayroon kaming kailangang punan na posisyon para sa project manager. Iniisip ko, kung dapat ko ba siyang irekomenda. Young mistress, ang buong pamilya namin ay tapat na tapat sa inyo. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangang gawin. Napakahusay. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin mo. Hinding-hindi mo dapat hayaan ang masamang babaeng iyon na maituloy ang pagbubuntis niya. Halika rito, humiga ka. Kailangan ba talaga nating magtabi sa iisang kama? Gayong marami pa namang bakanteng kwarto rito. Ningning, mag-asawa naman tayo sa batas. Bakit parang pakiramdam ko ay mapapahamak ako rito?
Hindi maaari. Sabi ng doktor ay bawal sa loob ng unang 3 buwan. Hindi pwede. Sabi ng doktor bawal sa unang 3 buwan. Lalagyan lang kita ng pregnancy oil. Ano ba ang iniisip mo? Pasensya ka na. Napakabuting tao talaga ni Lord Sheng, at kung tunay siyang magmamahal, siguradong magiging napakasaya ng babaeng iyon. Bukod sa pagsusuka, dahil sa pagbubuntis, meron ka pa bang nararamdamang masama? Ako. Dito, medyo nananakit. Sinasadya mo ba akong akitin? Hindi po, tinatanong mo kasi ako, kaya nagsasabi lang ako ng totoo. Xianing, hanggang dito na lang tayo sa araw na ito. Hindi ko alam kung bakit, pero ang katawan mo ay masyadong malakas ang hatak sa akin. Pero para sa iyo at sa ating anak, susubukan kong magpigil. Subalit, kailangan mo ring mag-ingat ng kaunti. Pasensya na po. Sige na. O siya? Matulog na tayo. Lord Sheng, ikaw. Huwag kang malikot. Matulog na. Hindi po ganoon, Lord Sheng. Masyadong mahigpit ang yakap mo. Hindi ako makatulog. Binigyan na kita ng pagkakataon dahil hindi ka nakikinig. Ngayon ay kailangan mo ng parusahan. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko itong dahan-dahan. Parang mababali ang mga buto ko. Sobra talaga siyang mamahiya. Ano ito? Pupunta lang ako sa Chengguang Temple at babalik din ako agad. Kumain ka ng almusal paggising mo. Ang asawa mo? Medyo nagugutom na rin ako. Makababa na nga para makahanap ng makakain. Nanay Wang, magandang umaga po. May almusal pa po ba? Ang matandang ginang at ang amo ay maagang nagising at umalis na. Isang dukhang ginamit lang ang bata para makaangat sa buhay at ngayon ay tinanghali na ng gising. Naku, akala mo talaga ay naging young mistress ka na. Halatang galing sa probinsya, wala talagang alam sa tamang asal. Hoy, teka, kaya naman pala, ang pagiging mabait niya kahapon ay pakitang tao lang. Ang buhay sa marangyang pamilya ay hindi talaga biro. Pasensya na po, wala po akong intensyong bastusin kayo. Punta na lang po ako sa kusina para magluto ng sariling pagkain. Habang wala pa ang matandang ginang at ang amo, dapat ko nang madaliin ang utos sa akin ni Miss Yu. Tumigil ka! Ang pamilya Sheng ay hindi katulad ng mga ordinaryong pamilya. Kung talagang gusto mong manatili rito, simula sa araw na ito, dapat kang matuto ng tamang asal sa akin. Naintindihan mo ba? Si Nanay Wang ang pinagkakatiwalaan ng matandang ginang. Ibig bang sabihin ay utos ito ng matandang ginang? Opo, naintindihan ko po. Isuot mo ito at sumunod ka sa akin. Laging umiinom ng lugaw si Madam gabi-gabi. Para makuha mo ang loob ng matanda, dapat ay magaling kang magluto ng lugaw. Lahat ng ito ang mga kailangang sangkap sa pagluluto at dapat mong ihanda ang lahat ng ito ng mag-isa. Ipal, lobster, abalone. Pawang mahirap ihanda ang mga sangkap na ito. Matanda na si Madam. Hindi makabubuti sa tiyan niya ang palaging pagkain ng seafood. Tiyak na paka na ito ni Nanay Wang para lang pahirapan ako. Ano pang tinatayo-tayo mo diyan? Kumilos ka na. Sige, gagawin ko. Mahina ang katawan ni Mama at ang iresponsable kong tatay ay walang pakialam sa bahay, kaya ako ang laging nagluluto sa amin. Imposibleng hindi ko kayang ihanda ang ilang palanggana ng mga sangkap na ito. Ayusin mo ang pagtatrabaho. Huwag kang tatamad-tamad.
Dahil mamaya, isa-isa ko iyang ititignan. Pagkatapos niyang magtrabaho, sa sobrang dulas ng hagdan na ito ay siguradong matutumba siya, at ang dinadala ng masamang babaeng iyon sa sinapupunan ay mawawala na. Master, tungkol po sa akin, may nakilala po akong isang babae kamakailan. Ito po, ang petsa at oras ng kanyang kapanganakan. Maaari niyo po bang tignan? Siya na ba ang nakatakda para sa akin? Maari po. Sir, para sa babaeng iyon, may kakaiba ka bang nararamdaman? Ako, nung una ko siyang nakita, parang pamilyar siya sa akin, at kapag kasama ko siya, hindi ko mapigilang gustuhing mapalapit sa kanya. Tama ang hinala mo. May ugnayan kayo sa nakaraang buhay na nagpapatuloy hanggang ngayon, kaya pahalagahan mo ito ng mabuti. Talaga po ba? Napakaganda nito. Shining, ang buti at ikaw iyan. Pero may isang bagay pa akong dapat ipaalala sa iyo. Sa pagbabasa ko sa tadhana ng babaeng ito, marami siyang naranasang pagsubok noong bata pa siya. At siguradong mahina ang kanyang pangangatawan. Kailangang alagaan siyang mabuti sa panahon ng pagbubuntis. Hindi siya pwedeng gumawa ng mabibigat na trabaho at lalong hindi pwedeng mabagok o masaktan. Dahil kapag may nangyaring masama, mahihirapan na siyang magkaanak muli. Gising na ba si Madam? Lord Sheng, ito ang kuha ng monitoring camera sa bawat bahagi ng bahay. Mula sa ipinalagay niyo kagabi, pakitingnan po ninyo. Magtrabaho ng maayos. Huwag kang magtamad-tamaran. Walang hiya kayo. Umuwi na tayo agad. Opo, sir. Maaari ba ito? Hay naku, Miss Yu, magtiwala lang po kayo sa akin. Dito po sa Pamilya Sheng, walang CCTV. Kapag dumating ang oras, pupunasan ko ang mga langis sa sahig. Sasabihin ko po na si Shining mismo ang aksidenteng nahulog sa hagdan. Sino ba ang makakaalam kung ano ang totoong nangyari? Hindi ba? Sige. Magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kapag nagtagumpay ang lahat, mabilis na mapopromote ang anak mo. Salamat po. Miss Yuha, hanapan ko po kayo ng lugar kung saan kita ang buong sala ng Pamilya Sheng. Magsisimula na ang isang magandang palabas. Panuurin niyo na lang po. Bakit hindi ka patapos dyan? Ang bagal-bagal ng mga kilos mo. Sandali lang po, malapit na. Wag na nga lang. Sumunod ka na lang sa akin sa itaas. Sige po. Shining, Sheng Xian. ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hala, anong nangyari? Dati naman, kapag pumupunta si boss sa Chengguang Temple, ay nananatili siya roon buong araw. Bakit ang aga niyang bumalik ngayon? Ganyan mo ba alagaan ang mga tao rito? Boss, wala po akong kasalanan. Young mistress. Siya po ang mismong nagpumilit na magluto ng lugaw para sa matanda. Pinigilan ko po siya, pero hindi po siya nakinig. Teka, boss. Aray. Boss, inosente po ako. Nanay Wang, dahil bahangal ka, iniisip mong ang lahat ay kasing tanga mo. Sasabihin ko sa iyo, kagabi lang ay biglaan, naming nilagyan ng villa ng ilang 10 mga kamera. Ang lahat ng ginawa mo ay nakuhaan ng video. Mismong ebidensya na ang magpapatunay. Susubukan mo pa bang magsinungaling? Ano? Sinubukan ni Nanay Wang na manakit ng kapwa at malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Dalhin na iyan sa istasyon ng pulis. Masusunod po. Naku po. Boss, young mistress, maawa po kayo, patawarin niyo ako. Nanay Wang ay tao pa rin ni Lola. Hindi ba't parang hindi tama ang gagawin nating ito? Naglakas loob siyang saktan ka at kahit sino pa siya, dapat siyang mabulok sa kulungan. Ilayo na yan. Opo. Boss, patawad po. Nagkamali ako. Bakit ganyan kalala ang sugat mo? Ayos lang. Hindi naman masakit. Shining, tandaan mo, bilang babae ko, huwag mong titiisin ang sarili mo at lalong huwag mong susubukang pumanig sa kahit kanino.
Sa susunod na apihin ka uli, sabihin mo agad sa akin. Dapat matuto kang humingi ng tulong. Iyan naman ang gamit ng isang asawa, di ba? Naintindihan mo ba? Sheng Xian. Salamat. Dahil palagi kang narito sa mga oras na kailangan kita. Ano uli ang itinawag mo sa akin? President Sheng. Lord Sheng. Asawa ko. Ganyan nga dapat. Pero, hindi sapat ang pasasalamat lang sa salita. Walang hiya ka. Bruha ka, manunulot. Pa, gusto kong magtrabaho sa Tayan Group. Bakit mo biglang gustong pumunta roon? Balita ko may isang babaeng malandi na umaakit kay Lord Sheng. Gusto ko siyang harapin mismo. Sige, ayusin ko ang lahat. Masamang babae ka. Maghintay ka lang. Siguraduhin kong magbabayad ka. Bakit gising ka pa hanggang ngayon? Babalik na kasi ako sa trabaho at nabalitaan ko na. Sa susunod na buwan ay mayroong napakahalagang bidding sa kumpanya. Gusto ko ring magpasa ng sarili kong plano. Sakali lang na mapili ito. Ang galing maganda ang planong ito. Ang kliyenteng ito ay isang sumisikat na listed real estate company at ang kailangan nila ay ang pag-promote ng kanilang mga bagong property. Itong plano mo, pagdating sa pagiging praktikal, control sa budget, pati na sa aspeto ng pagiging malikhain, ay saktong-sakto sa hinihingi nila. Siguradong ikaw ang mananalo rito. Talaga po? Oo naman. Pero, hindi naman ikaw ang magdedesisyon. Dapat magustuhan din ito ng kliyente. Magugustuhan nila iyan. Paano mo nalaman? Basta, alam ko lang. Sige na, medyo gabi na rin. Magpahinga ka na. Maliligo lang muna ako. May sugat ang kamay mo. Paano kanyan maliligo? Ayos lang po. Mag-iingat na lang po ako. Tutulungan na kita. Ano po? Sabi ko, ang asawa mo ang tutulong sa'yo. Wag na po. Sheng Xian, ibaba mo ako. Imamassage ko na rin ang mga bahaging masakit at namamaga. Wag na po. Wag na talaga po. Lord Sheng, Madam, nandito na po tayo sa opisina. Sandali, bababa muna ako kapag wala ng tao. At pagkatapos ng 10 minuto, ay bumaba ka na rin. Hindi dapat tayo makitang magkasama. Bakit? Ikinakahiya mo ba ako? Hindi naman. Kaya lang, ikaw ang boss ko. At kapag nalaman ng iba ang relasyon nating dalawa, sa kumpanyang ito sa hinaharap, magkakaroon pa ba ako ng katahimikan? Gusto ko lang namang magtrabaho ng maayos bilang normal na empleyado. O sige, kung ganoon. Pero, kailangan kong mag-iwan ng marka. Ayaw ko kasing mapansin ka ng ibang mga lalaki. Anong marka? Teka. Aso ka ba? Aray, ang sakit mong mangagat. Xiaoning, welcome back. Bakit parang namumula at maga ang labi mo? Wala ito. Nakagat lang ng aso kanina bago umalis. Sabihin mo na ang totoo. May boyfriend ka na ba? Sige na, ikwento mo na sa akin. Wala nga. Halika rito lahat. Itigil muna ang inyong mga ginagawa. Ipakikilala ko sa inyo. Ito ang ating bagong supervisor sa departamento, si Yu Yuwei. Bigyan natin siya ng palakpakan. Kumusta kayong lahat? Ako si Yu Yuwei. Nabalitaan mo ba? Itong bago nating supervisor ay mukhang hindi basta-bastang tao. Bakit? Sino ba siya? Si Yu Yuwei ay ang tunay na anak mayaman
At ang posisyon ng pamilya ng Yu family sa Yun City ay pangalawa lamang sa pamilya Sheng. Naibalita na rito noon sa media na baka magpakasal ang dalawang pamilya at ngayong pumunta pa siya rito para magtrabaho sa Tayan. Baka magkatuluyan na talaga sila ni President Sheng. Welcome sa Supervisor Yu. Mayroon na pala na mapapangasawa si Sheng Xian. At isa pa siyang magandang anak mayaman. Kung hindi lang dahil sa aksidenteng pagbubuntis ko, siguro ay kasal na silang dalawa ngayon. Oras na ng tanghalian. Kain tayo doon sa pinuntahan natin noong nakaraan. Tara na, tara. Narito na ang tanghalian. Pumunta ka sa opisina ko at sabay na tayong kumain. Kakain na lang po ako sa kantina. Espesyal na inihanda para sa iyo ang ustong pagkain ito para sa mga buntis. Sige po, pupunta na ako riyan. Chanjia, sasama ka ba sa kantina? Siya uning, kakain na kami ng tanghalian. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi na muna, mauna na kayo. Napaka-misteryoso mo naman. May kadate ka ba na boyfriend? Hindi ah. O sige na. Hindi na kita bibiruin. Kakain na ako. Tara na. Narito ka na pala. Bakit ikaw ang narito? Sean, unang araw ko lang pumasok sa trabaho, kaya sinadya kitang puntahan para bumati. Yu Wei, huwag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Ang pagpapapasok sa iyo sa Tayan ay personal na hiling ni Uncle Yu. Pumayag lang ako dahil sa respeto sa pagkakaibigan ng pamilya natin. Napilitan lang ako. Pero mas mabuti pang ayusin mo ang ugaling prinsesa mo. Kapag nalaman kong gumagawa ka ng gulo sa kumpanya, sisisantehin kita agad. Sean, bakit mo naman ako ginaganito? Ginagawa ko ang lahat ng ito. Ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Ako. Huwag kang lalapit. Nasusuya ako tuwing malapit ka. Ano bang pagkukulang ko? Bakit kailangan mo akong insultuhin ng ganyan? Sean, magsalita ka naman. Narito na ako para sa anong. Galit si Lord Sheng kapag hinahawakan siya ng iba. Mukhang sila ni Supervisor Yu ay talagang may malalim na relasyon. Ito ba ang babaeng malandi na iyon? May ganda naman siya? Sayang nga lang at galing siya sa hirap. Hinding-hindi hahayaan ni Pamilya Sheng na makaangat ang mga tulad niya. Lumabas ka. Hindi ikaw? Ikaw ang lumayas. Xian. Channing, humanda ka sa akin? Hindi pa tayo tapos. Halika rito. Sheng Xian, anong ginagawa mo? Huwag kang malikot. Hayaan mo akong yakapin ka. Siya lang talaga ang nakakapagpakalma sa akin. Matagal nang magkaibigan ang pamilya ng pamilya Sheng at Yu family, kaya kami ni Yu Wei ay magkakilala na bata pa lang. Bukod doon, wala na kaming ibang relasyon. Hindi ko man lang siya matatawag na kaibigan. Bakit niya ipinapaliwanag ang lahat ng ito sa akin? Bakit hindi ka nagsasalita? Nagsiselos ka ba? Opo, hindi kaya. Ako. Magsisimula na ang ebalwasyon. Bakit wala pa rin si Xianing? Bakit siya nananatili sa opisina ni Xian ng ganito katagal? Ano ba talaga ang ginagawa nila? Alas 2 na. Bakit hindi mo ako ginising? Normal lang naman ang antukin kapag buntis. Matulog ka pa ng kaunti. Hindi pwede. May mahalaga akong meeting ngayong hapon at kailangan kong makapunta. May bagong promotion ang property ng Shengxi Real Estate at ito ang pinakaimportanteng proyekto ng kumpanya para sa quarter na ito. Kaya naman ang meeting nating ito ngayong araw ay para pumili sa mga kandidatong internal na proposal upang makapili ng pinakamagandang plano na gagamitin para sa bidding. Ako, Pasensya na. Huli na ako. bago ka lang na empleyado rito
Nakuha mo pang lumantang dito at paghintayin ang napakaraming matataas na opisyal ng kumpanya ng dahil sa iyo? Pasensya na po talaga. Akala mo ba dahil dala mo ang anak ni Sean, ay pwede ka nang gumawa ng kahit ano? Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung nasaan ang lugar mo. Kung nadadaan sa sorry ang lahat, para saan pa ang mga patakaran ng kumpanya? Ngayon, sa ngalan ko bilang supervisor, tatanggalan na kita ng karapatang sumali. Ano? Ilabas niyo siya. Supervisor Yu. Supervisor Yu. Pinaghirapan ko po ang planong ito. Wala nang pagkakataon. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo nang sayangin ang oras namin. Isa pang pagkakataon. Sian. President Sheng, Ayos ka lang ba? Sa ganito kahalagang meeting, bakit nandito si Xian? Ganoon ba siya kaimportante sa kaniya para hindi niya matiis na mahamak ang masamang babaeng iyan? Maupo ang lahat. Dahil lang nahuli ng kaunti ay tatanggalan na ng karapatan? Mayroon bang ganoong patakaran ang kumpanya? Bakit hindi ko alam? Supervisor Yu, kapag nahuli pa kitang umaabuso sa pwesto mo, ay aalisin na kita sa kumpanya. President Sheng, ayoko lang pong masayang ang oras ng lahat. Sa ipinapakitang ugali ni Shianing na tamad sa trabaho, kahit pabigyan siya ng oras, sa tingin niyo ba ay makakagawa siya ng magandang plano? Hindi tamad si Xianing. Nahuli siya dahil sa akin. Ano? Anong? Sheng Xian, anong nangyayari? Bakit niya sinasabi ang mga iyon? Tinawag ko siya sa opisina kanina nung lunch para pag-usapan ng trabaho, kaya siya nahuli. Supervisor Yu, tatanggalin mo ba ako sa trabaho? Pasensya na po. Hindi ko lang po naintindihan ang nangyari. Umupo ka. Supervisor Yu, simulan na ang meeting. Ipagpatuloy na natin. ang ganitong klase ng unit ang aming bestseller, 3 units na lang ang natitira. Sa tingin ko, dapat mas ipakita natin ang ganda ng lokasyon ng Shengshi Real Estate at sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga sasakyan sa mga tao pati ang pagpapaganda ng kapaligiran para mabuo ito. Ang ganitong pamamaraan ay makakatulong para mas mapabilis ang pagbebenta ng bahay. Maganda ang lahat ng tinalakay. Ngayon naman ay ang huling magsasalita. Xianing, oras mo na. Halika na rito. Dahil sa mga katangian ng property na ito, bumuo ako ng Urban Youth Housing Plan na marketing strategy. Tatargetin nito ang mga problema ng mga kabataan ngayon at nakatuon sa oras sa biyahe, buwan ng bayad at mga pampublikong sasakyan. Iyan po ang buong nilalaman ng aking plano. Salamat sa inyong lahat. Bumoto na ang lahat. Nakalabas na ang listahan. Ngayon, ang gagamitin nating bidding proposal para sa Tayan Group ay ang bersyon ni Xianing. Wala namang tumututol, di ba? Supervisor Yu, Wala po. Wala pong tutol. ganyan ang gagawin nating desisyon. Mahusay ang ginawa mo. Di ba galit si President Sheng sa mga babae? Bakit parang napapalapit siya kay Shianing? Hindi kailanman nakikipag-ugnayan si President Sheng sa mga ordinaryong empleyado, pero tinawag niya si Shianing ng mag-isa sa opisina. Mayroon kaya talagang namamagitan sa kanila? Hindi kayo makagawa ng magandang plano. At may oras pa kayong makipagkwentuhan dito? Bumalik na kayo sa trabaho. Bilis, alis na tayo. Akala ko si Shia na isang banal na taong walang pagnanasa. Pero mukhang natututo rin siyang magmahal. Kung ganoon, ang taong mamahalin niya, bakit hindi pwedeng ako? Gagawin ko ang lahat para makuha siyang muli. Imbestigahan mo. Kung sino ang nasa likod ng boss ng Shengshi Real Estate. Ano naman kung napili ang plano mo? Xianing, sa gaganaping bidding, tiyak na bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Ningning? Tungkol sa meeting noong nakaraang araw, nabalitaan naming lahat ang nangyari. Bakit ka ba talaga pinoprotektahan ni President Sheng? Oo nga. Mayroon ba kayong espesyal na relasyon ni President Sheng? Paanong mangyayari iyon? Hihintayin kita sa pinto ng kumpanya
Sabay na tayong umuwi. Kailangan kong mag-overtime para ayusin ang proposal, kaya mauna ka na munang umuwi. Anong nangyayari? Mag-overtime na naman si Madam ngayong gabi? Paano na itong pinaghirapan ninyong lutuing hawthorn pear soup? Ako na lang ang magdadala sa kanya sa itaas. Nagpakulo ka pa ng sopas. At personal pang magdadala ng pagkain. Hinding-hindi ko inakala na magiging ganito kaalaga sa bahay si Lord Sheng pagkatapos ikasal. Masaya lang si President Cheng sa kinalabasan ng proposal ko, kaya hanggang doon lang yon. Pinapahalagahan lang niya ang talento ko, purong talento lang talaga. Talaga ba? Ang isang mahalagang tao na gaya ni President Cheng, bababa talaga para lang turuan ang isang maliit na empleyado? Ganoon ba talaga kabait si President Cheng sa mga tao? Siyempre, mabuti siyang tao. Pinupuri niya ako. Kung ganoon, basta magsipag lang ako sa trabaho, maaari rin akong gabayan ng personal ni President Cheng? Mukhang sa ngayon, mali pala ang mga balitang galit si President Cheng sa mga babae. Kahit ang mga balita tungkol sa kanila ni Yu Wei ay parang hindi rin totoo. Dahil wala naman itong kinalaman sa iyo. Ibig sabihin lang nito ay, single si President Cheng ngayon? May pag-asa pa pala ako? Siguro nga. Ningning, sa susunod na hanapin ka ni President Cheng para sa proposal, maari mo bang alamin kung ano ang mga gusto niya? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Matagal na akong may gusto kay President Cheng. Ako rin. Pati rin ako. Ito ay, kapag hindi ako pumayag, tiyak na hindi nila ako tatantanan. Sige. Napakagaling. Ang asawa ng ibang tao ay gustong-gusto na nagbabantay araw-araw, samantalang siya, iniisip pang tulungan ng iba na agawin ang sarili niyang asawa. Maraming salamat talaga sa iyo. Ano ang pinag-uusapan niyo? Bakit siya nandito? Hindi ba dapat ay pinauwi ko na siya? President Cheng, gabi na po. Bakit po nasa kumpanya pa kayo? President Cheng, gusto ko rin pong matuto. Baka naman po pwede niyo rin akong turuan. Hinto. President Cheng. Tingnan niyo ng maigi. Kasal na ako. Ano? Ito. Paanong nangyari iyon? Kung ikakasal man kayo, siguradong magiging malaking balita iyan sa Yun City. Paanong nangyaring walang nakakaalam? Dahil iyon sa, gusto ng asawa ko na tahimik lang ang lahat. Pero kung hindi kayo naniniwala, pwede ko itong ipakita sa inyo. Sandali, President Cheng. Mayroon akong isang plano rito na mayroong napakalaking bug at kailangan nating pag-usapan ng mabuti. May oras ba kayo para rito? Sige ba? Maaari na kayong umalis. Kapag naulit pa ang ganitong klaseng gawi, asahan nyo na matatanggal kayo sa trabaho. Sige po. Kinabahan ako doon. Sa wakas ay napili na ang aking plano. Kung malalaman ng mga tao rito sa kumpanya sa mga oras na ito, tiyak na hindi ko na alam kung gaano karaming chismis ang lalabas. Ikaw, anong gagawin mo? Nasa kumpanya kaya tayo? Hindi ba't sinabi mo lang na mayroon kang proyekto na dapat nating pag-usapan ng masinsinan? Ako ay... Anong ikaw? Xianing, pwede akong pumayag na huwag isa publiko ang relasyon natin, pero hindi ba masyado kang mapagbigay? Tinutulungan mo pang magtanong ang ibang tao tungkol sa mga gusto ng asawa mo. Narinig niya ang lahat. Parang galit siya. Alam ko pong nagkamali ako. Hayaan mo na. Bakit ba kasi sa isang kagaya mong walang utang na loob na maliit na bagay ako napunta? Ano? Ipinagluto kita ng hawthorn at pear soup. Epektibo ito para mabawasan ang pagsusuka mo sa pagbubuntis. Inumin mo iyan at sumama ka na sa akin pauwi. Opo. Ang bidding para sa Shengxi Real Estate mausog ng 1 linggo. Kaya naman, hindi mo kailangang magmadali sa paggawa ng proposal. Mauusog ng 1 linggo. Paano mo nalaman? Kaibigan ko kasi ang may-ari. Sige. Inumin mo na yan. Ipaalam sa lahat, mausog ang bidding ng 1 linggo. Masusunod po. Nga pala, Lord Sheng, balita ko,
Si Miss Yu ay kanina pa nagtatanong tungkol sa totoong may-ari ng Shengshi Real Estate. Ano po ang plano ninyong gawin dito? Dapat ba nating sabihin sa kanya na kayo naman talaga ang nagtatag ng Shengshi? Ang Yuyuwei na ito? Ano na naman kayang kalokohan ng balak niya? Alam ko na. Hayaan mo na siya. Busog na ako. Marami pang natira? Kung gayon, umuwi na tayo. Ibaba mo ako. Nasa kumpanya tayo. Paano kung may makakita sa atin? Buntis ako, hindi lumpo. Hindi maaari. Kailangan mong mag-ipon ng lakas ngayon dahil mapapagod ka pa mamaya pag uwi natin. Bastos ka. Ibaba mo na ako. Bilis. Sabi ng ibaba mo ako. Sandali. Nianbay, yung babaeng kinakarga na iyon, hindi ba't siya si Xianing na laging nakabuntot sa iyo noong nasa eskwela pa tayo? Mukhang siningning nga yun. Tara na. Senior Wen, ito ay anting-anting na tinahi ko mismo. Ibinibigay ko sa iyo. Salamat. Hoy, Nianbay, napakaganda ni Xianing at lagi pa siyang nakadikit sa iyo. Hindi ka ba talaga naaakit? Maganda nga siya, pero sayang dahil mahirap lang siya at hindi siya bagay sa ating si Second Master Wen. Hindi ba, Nianbay? Hindi kami magka-level, kaya kahit pilitin naming magsama, wala ring magandang mangyayari, di ba? 2 taon na ang nakalipas, at lalo siyang gumanda ngayon. Dati, Rati, buntot-buntot ka lang sa amin. Ngayon ay bigla kang gumanda ng ganyan at nakasakay pa sa isang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ano? Nagsisisi ka ba? Masyado kang maraming alam. Hala, nagbibiro lang ako. Bakit nagagalit ka agad? Lord Sheng, gumastos ka ng malaki para sa pink diamond na ito at kumuha pa ng pinakamagaling na alahero sa buong mundo para madaliin ang paggawa ng singsing. Siguradong magpo-propose ka na sa asawa mo, di ba? Kung hindi dahil sa akin, hindi niya mararanasan sa murang edad ang hirap ng pagbubuntis. Mabuti na lang. At mahaba pa ang buhay, makakabawi pa ako sa kanya ng unti-unti. Nagtanong ako kay Lola, sabi niya mahilig daw ang mga babae sa mga espesyal na okasyon. Kaya magsisimula ako sa pag-propose sa kanya. Kung malalaman ng misis mo ang nararamdaman mo, siguradong maaantig siya. Kaso, hindi ko alam kung papayag ba siya. Medyo kinakabahan talaga ako. Eksaktong oras na para kumain. Andyan na. May dalang sabaw ng rib sa kusina, maghugas ka muna ng kamay. Sige. Ngayon ko lang nakitang ganyan si Sheng Xian na parang balisa. Iyong sinusubukan niyang itago kanina, singsing ba iyon? Huy, balita niyo na ba? Parang may asawa na si President Sheng. Totoo ba? Hindi ko alam kung sino ang maswerteng babae na makakasal sa isang lalaking tulad ni President Sheng na perpekto sa lahat ng bagay. Sa tingin ko, ang pinakaposible ay si Supervisor Yu, di ba? Birthday ni Supervisor Yu ngayon. At nakita ko siyang sobrang ganda ng ayos bago umalis. Baka nakikipag-date lang siya kay President Sheng. Mukhang hindi naman. Si President Sheng at si Supervisor Yu, di ba hindi maganda ang relasyon nila? Ano bang alam mo? Ang tawag doon ay pag-iwas sa gulo. Huy! Ningning. Ikaw ang paborito na tauhan ni President Sheng. Alam mo ba kung sino ang misteryosong asawa niya? Si Supervisor Yu ba iyon? Wala rin akong alam. Sige. Pero talaga, feeling ko talaga ay siya. Kung hindi siya, sino pa ba? Totoo kaya iyan? Kung tutuusin sa kinikilos niya dito sa kumpanya, halata naman. May kailangan lang akong asikasuhin ngayong gabi. Pagkatapos ng trabaho, papapuntahin ko ang driver para sunduin ka at ihatid ka pa uwi. Wag na po, magtataksi na lang ako pa uwi. Ang malas ko naman, kakawala lang sa trabaho pero umuulan na ng yelo. Ang hirap pang kumuha ng sasakyan. Siguro maglalakad na lang ako ng mabilis para mag-bus. Ningning. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Senior Wen. Ako nga ito.
Ay, wag na, senior po. Mahina ang iyong katawan, kaya bawal kang malamigan. Isuot mo na ito. Ningning, isang swerte ang ating pagkikita. Maaari ba kitang ilibre ng hapunan para makapagkwentuhan? Noong nasa kolehiyo pa tayo, malaki ang itulong sa akin ni Senior Wen. Tinulungan niya rin ako sa aking matrikula. Parang hindi magandang tanggihan siya. Sige po. Salamat na lang po sa abala, Senior. Tara na. Makikipag-dinner lang ako sa isang lumang kaibigan. Medyo gagabihin ako ng uwi ngayon. Lumang kaibigan? Hindi ba't noong nag-aaral pa si Xianing, dahil sa kanilang sitwasyon, ay halos wala siyang naging kaibigan? Saan naman galing ang lumang kaibigan na iyon? Shan. Xian. Biglaan naman yata ang pag-imbita mo. Hindi pa nga ako nakakapag-ayos ng mabuti. Ngayong araw, huwag kang mainis sa akin, ha? Ikaw, Hindi ko akalain na naaalala mo pala ang kaarawan ko. Napakasaya ko. Shan, sinasabi ko na nga ba, hindi mo naman talaga ako kinasusuklaman. may mali na ba sa utak niya? Anong kalokohan ba ito? Nabalitaan ko na iniimbestigahan mo ang may-ari ng Shengxi Real Estate. Oo. Naku-curious lang ako at gusto kong matuto pa ng higit. Yu Yue, alang-alang kay Uncle Yu, ang mga kasalanang ginawa mo noon ay maaari ko nang kalimutan. Pero tandaan mo, tauhan ko si Xianing. Ang paggalaw sa kanya ay parang paggalaw na rin sa akin. Kung magbabalak ka pa uli na galawin siya, ay hinding-hindi na ako magtitimpi. Ipinatawag mo lang ba ako para sabihin ito? Ano pa nga ba? Ano pa ba ang kailangang pag-usapan nating dalawa? Hindi ko talaga maintindihan. Si Xianing ay galing lang naman sa probinsya, isa siyang walang hiya. Pagdating sa pamilya, sa ganda, at sa pinag-aralan, saan ba ako nagkulang kung ikukumpara sa kanya? Hindi ko lang maintindihan. Dahil ba ito sa nagdadalang tao siya para sa iyo? Kaya ko rin namang gawin iyon. Shan, kung gusto mo, pwede na nating gawin iyon ngayon din. Tigil, uulitin ko sa iyo na wala akong interes sa iyo. At isa pa, kung mabuti man si Xianing o hindi, ay wala kang karapatang humusga. Bakit siya naririto? At bakit suot niya ang Amerikana ng ibang lalaki? Hindi ba si ikalawang nakababatang amo iyan ni Pamilya Wen? Ha? Matagal ko nang sinabi na ang mga tulad ni Xianing na may kaunting ganda, ngunit dukha, ay walang ibang iniisip kundi kung paano aangat gamit ang masasamang paraan. Ngayong nakita mo na, naniniwala ka na ba? Dito ka na maupo. Salamat. Salamat. Mukhang masarap ang pagkain ito. Narito rin pala si Sheng Xian. At ang kaharap niya ay si Supervisor Yu. Birthday ni Supervisor Yu ngayon? Nakita ko siyang nagbihis ng napakaayos bago umalis. Baka nga may date sila ni President Sheng. Sabi niya may gagawin siya ngayong gabi. Iyon pala ay para samahan si Supervisor Yu mag-celebrate sa restaurant. Ang singsing na iyon, regalo niya siguro para sa birthday nito. Sa bagay, ang pamilya Sheng, ang pinakaunang at pinakamayamang pamilya sa Yun City, siya at si Supervisor Yu, ang tunay na bagay sa isa't isa. Dala-dala ang anak mo, pero lumalandi pa rin sa ibang lalaki. Napakaganid niya talaga. Paano mo nalaman na buntis siya sa anak ko? Pinapaimbestigahan mo ba ako? Ako, Gayong kasal lang naman kami ni Sheng Xian dahil sa bata. Bakit pa rin ba nasasaktan ako nang makita ko sila ni Supervisor Yu? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Anong problema? Hindi mo ba gusto ang mga pagkain dito? Pasensya na, Senior Wen. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sa ibang araw na lang tayo kumain. Kararating niyo pa lang? Aalis na agad kayo? Ang damit na ito, napakapangit. Nagkataon namang nagkita tayo rito. Hindi mo ba planong ipakilala sa akin ang luma mong kaibigang ito? Hindi ba ito ang lalaking iyon na yumakap kay Ningning ng gabing iyon?
Kay Ningning? Sino po siya? Kay Ningning. Kailangan talaga naging ganoon kalapit ang tawag mo. Siya. Dati pa naman mainit ang mata ni Supervisor Yu sa akin. Kapag nalaman niya ang relasyon namin ni Sheng Xian, tiyak na kung ano-anong gagawin niya sa akin sa hinaharap. Hindi pwede. Dapat makahanap ako ng paraan para makalusot. Kay Senior Wen, ako, ipakikilala ko kayo. Siya ang aking tiyo. Si Tio? Bakit parang hindi ko matandaan na mayroon pang siningning na ganito kabata at kayamang Tio? Kay Tio? Anong kalokohan? Ang malanding babaeng ito, mukhang mahuhuli na siya ngayon. Ang utak talaga nitong si Xianing kung ano-ano ang iniisip. Buti nagawa pa niyang mag-imbento. Bakit biglang tumahimik? Naku, nakakahiya. Kumusta po, Tio? Ako po si Wen ni Anbay. Isang nakakatandang kaibigan ni Ningning noong kolehiyo. Kumusta ka, Senior Wen? Dahil nagkita tayo rito nang hindi sinasadya, kumain na tayo ng magkasama. Ano? Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Sige. Waiter, pakibigyan kami ng isang pribadong kwarto. Sige po, sumunod po kayo sa akin. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. O sige. Magkita na lang tayo mamaya. Ang amoy ng shampoo ni Tito? Bakit katulad ng kay Ningning? Magkasama ba silang nakatira? Imposible. Masyadong malawak lang ang imahinasyon ko. Anong balak mong gawin? Mukhang napakalapit niyo ni Second Master Wen sa ating Ningning. Nahihirapan noon si Ningning nang pumasok siya sa paaralan, kaya tinulungan ko siya sa kanyang matrikula. Kahit hindi iyon kalakihan, mabuti ang puso ng batang iyon. Pakiramdam niya ay may utang siya sa akin, kaya pilit niya akong sinamahan bilang assistant sa loob ng 2 taon. Sabi ng lahat sa paaralan, siya ang aking laging nakabuntot. Ganoon pala ang nangyari. Kung ganoon, dapat pala akong magpasalamat sa iyo. Dahil diyan, ako na ang magbabayad sa mga gastos ngayong gabi. Ilabas niyo ang itinago kong alak. Masusunod po, Mr. Sheng. Wag na po, Tio. Hindi na yan kailangan. Siyempre kailangan yan. Dahil bukod sa akin, ayaw kong magkaroon si Ningning ng anumang utang sa ibang lalaki. Bakit parang itong si Tio ay kakaiba ang trato kay Ningning? Ito ay isang limited edition na Romani Conti na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar bawat bote. Sino ba talaga sina Ningning at Tio? Bukod sa paggamit ng mamahaling sasakyan, napakagalante pa nila. Pasensya na sa gastos niyo, Tio. Ningning, tikman mo rin ito. Napakasarap ng alak na ito. Wag na lang. Ako ay... Hindi siya pwedeng uminom ng alak. Talaga po? Pero natatandaan ko noong nag-aaral pa tayo na kaya mo namang uminom. Nakalimutan mo na ba na noong panahong iyon ay... Senior Wen, ang mga tao ay nagbabago. Ang mga bagay na gusto mo noon, kapag tiningnan mo ngayon, ay baka maging sakit na lang sa mata. Hindi ba tama ako? Para sa akin, tila nahuhumaling pa rin si Xianing sa nakaraan. Tungkol naman kay Second Master Wen, masyadong malapit sila ni Xianing noong nag-aaral pa sila. Pareho silang guwapo at maganda. Siguradong may pagkagusto sila sa isa't isa. Sinasabing ang mga nararamdamang ganyan mula pa noong kabataan, ang pinakamadaling muling magpaalab ng damdamin. Hindi po totoo yan. Wala kaming kahit ano ng senior ko. Totoong wala kaming kinalaman. Noon ay abala ako sa pag-aaral, kaya wala akong oras para makipagrelasyon. Pero Ningning, totoong matagal na kitang gusto. Ano? Tingnan mo, itong anting-anting na binigay mo, daladala ko ito sa loob ng maraming taon. Kaya Ningning, kahit na medyo huli na, pero pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na ligawan ka? Ikaw. Mas mabuting pag-isipan mo ang isasagot mo. Kapag hindi maayos ang sinabi mo, itong senior mo ay hinding-hindi makakalabas ng kuwartong ito nang hindi parurusahan. Pasensya na, senior. Wala akong ibang nararamdaman sa iyo kundi pasasalamat. Wala akong ibang iniisip tungkol sa atin. Ano? Nagsisinungaling ka lang, di ba? Paano mo masasabing hindi mo ako gusto?
Alam ko na, nandyan ang tito mo, di ba? Nahihiya ka lang umamin. Hindi iyan totoo, senior. Humihingi po ako ng tawad sa naging pagkakamali. Kahit kailan ay hindi kita minahal, pasensya na. Pero, Pupunta muna ako sa banyo. Mr. Sheng, kahit pa mas matanda kayo sa amin, malaki na si Ningning. Kaya sana sa susunod, wag na kayong makialam sa mga desisyon niya. Second Master Wen, ang tungkol sa usaping ito ay sarili naming problema sa pamilya. Aalis na muna kami ni Ningning. Kayong dalawa, iwanan na muna namin kayo. Bakit siya pwedeng sumama kay Supervisor Yu para sa birthday niya at nagbigay pa ng magandang singsing bilang regalo? Makikipag-date lang naman ako kay senior, pero nanggugulo pa siya. Para sa puso ni Sheng Xian, ano ba talaga ako para sa kanya? Lord Sheng. Lord Sheng, lasing ka na. Ikaw at ang lalaking Wen na iyon, ano ba talagang meron sa inyong dalawa? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Taga-suporta ko lang siya. Pero bakit sinabi mo sa kanya na tiyuhin mo ako? Iyon ay dahil nandoon din si Supervisor Yu. Natatakot akong pahirapan nila ako sa opisina sa susunod, kaya hindi ako nakapagsabi ng totoo. Pasensya na. Kasalanan ko ito, naging padalos-dalos ako, at hindi kita nabigyan ng sapat na seguridad. Sabihin mo kay Yu Yuwei, hindi na niya kailangang pumasok pa sa trabaho kailanman. Masusunod po, Lord Sheng. Kung magtatanong po si Miss Yu ng dahilan, ano po ang dapat kong sabihin? Sabihin mo lang sa kanya, dahil hindi siya gusto ng asawa ko. Opo, Lord Sheng. Dahil lang sa isang sinabi ko, ay tinanggal agad ni Sheng Xian si Supervisor Yu. Bakit niya iyon ginawa? Ikaw at si Supervisor Yu. Ningning, walang anumang mali siya sa pagitan naming dalawa. Nakipagkita lang ako sa kaniya ngayong gabi dahil masyado na siyang maraming ginagawang hindi maganda nitong mga nakaraan at gusto ko siyang bigyan ng babala. Dahil magkaibigan ang mga pamilya namin, hanggat maaari, ayoko ring sirain ang ugnayan namin. Mukhang nagkamali ako ng akala. Kaya lang, ang kabutihan mo ba sa akin ay dahil lang ba sa iyong obligasyon o marahil? Ay may kaunting pagtingin ka na rin sa akin? Ningning, bago kita nakilala, hindi ko pa naranasang tumapak sa kusina kahit kailan. Pero noong nakilala kita, nagdalang tao ka, at gustong-gusto kong may magawa para sa iyo. Kaya naman, sinisimulan ko ng mag-aral na magluto ng pagkain para sa pagbubuntis mo. Ito ay galing sa templo, isang anting-anting para sa kaligtasan mo at ng ating anak. Bago kita nakilala, nagdarasal lang ako para sa sarili kong kapayapaan. Pero ngayon, ang lagi kong hinihiling ay sana maging ligtas ang panganganak mo. Ningning, ano pa ba ang dapat kong gawin para maramdaman mo ang tindi ng pagmamahal ko? Pasensya na. Hindi ko lang akalaing napakaswerte ko dahil nakatagpo ako ng tulad mo. Sira, ako dapat ang magpasalamat sa langit dahil ibinigay ka nila sa akin. Kaya Ningning, hindi na ako lalayo sa iyo habang buhay. Opo. Nakakainis. Ang gandang birthday sinira lang ng walang hiyang babaeng iyon. Young mistress, kanina, tumawag ang mga tao ni Tayang Group at sabi. Ang sabi po. Anong sabi? Huwag kang mautal. Parurusahan talaga kita. Sabi po nila, tinanggal na kayo ni Lord Sheng sa trabaho. Ang dahilan, hindi raw kayo gusto ng asawa ni Lord Sheng. Ano ang sabi mo? Asawa ni Xian? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin ay totoo ang kumakalat na balita sa kumpanya? Totoo bang siya ay kasal na kay Shining? Magsisimula na ang bidding conference. Ang boss ng Shengshi Real Estate, nahanap na ba ninyo? Pasensya na po, young mistress, masyadong misteryoso ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Wala kaming makitang kahit anong impormasyon. Mga walang silbi. Huminahon po kayo, young mistress, gagawa pa ako ng paraan. Tumahimik ka. May naisip na akong paraan. Xianing, naglakas loob kang humarang sa daan ko. Pagbabayarin kita. Sunod ay atin pong tawagin ang kinatawan ng bidding para sa Tayan Group sa entablado. Kinakabahan ka ba? Hindi po. Matagal ko nang hinihintay na makuha ang pagkakataong ito upang patunayan ang sarili ko. Tingnan lang natin. Balang araw, magiging kasing galing din kita at mananatili sa tabi mo. Inaabangan ko ang araw na iyon. Pagdating ng oras, ang asawa ko ang mamumuno sa labas at ako naman sa bahay.
Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para ipagluto ka ng masasarap na pagkain araw-araw. Sige na. Opo. Magandang araw po sa mga hurado ng mga hurado. Ako si Xianing mula sa Tayan Group. Isang malaking karangalan ang makilahok sa presentasyon ng proyektong ito. Narito ang ipapakita ko sa inyong lahat. Heto, kunin mo ang mga dokumentong ito. Basta't gawin mo ang lahat ng sasabihin ko, tiyak na mababawi mo ang Xianing. Ito ang orihinal na kopya ng plano para sa Xianing. Ang gusto ko lang ay sa mismong araw ng bidding, ay magpakita ka ng eksaktong katulad ng planong iyan sa entablado. Bakit ko naman gagawin iyon? Hindi kailanman tatanggapin ni Pamilya Sheng ang isang manugang na may dumi sa pangalan. Sa sandaling mapatunayang nanggaya si Xianing at masira ang kanyang reputasyon, siguradong palalayasin siya ni Pamilya Sheng. Pagdating ng oras na iyon, ang kailangan mo lang gawin ay magdahilan. Sabihin mong biktima ka rin ng paninira, pagkatapos ay amuin mo siya at siguradong mapapasayo na siya, di ba? Susunod ay ating tawagin ang huling kinatawan para sa bidding sa entablado. Iyon na. Sige na, pumunta ka na. Nagkakamali ka? Sa paggamit ng ganyang masamang paraan? Hindi makukuha ang tunay na pag-ibig. Anong sinabi mo? Dati, napakataas ng tingin ko sa sarili. At masyado akong mayabang. Kaya nawala ang mahal ko. Deserve ko ito. Pero kahit anong mangyari, hindi ko siya magagawang saktan. Makuha ko lang siya muli. Wen Nianbay, anong ibig mong sabihin? Bumalik ka rito. Humihingi ako ng paumanhin, pero umatras na si Grupong Wen. Pero kung maaari, hayaan niyo akong ubusin ang kaunting oras ninyo upang ibunyag ang ginawa ng dating tauhan ng marketing ng Tayan Group, ang dating manager na si Yu Wei, na nagnakaw ng mga lihim na dokumento ng kumpanya at sinubukan akong suhulan para idiin at pagbintangang nanggaya si Beb Xianing. Narito ang buong recording ng usapan namin pati na ang mga dokumento nito. Ang lahat ng ebidensya ay naisumite ko na sa mga pulis. Sana ay kaming mga hurado ay hindi magpaapekto sa mga maling impormasyon. Ang proyektong ipinakita ni Miss Xia ay sarili niyang gawa. Ang bagay na ito ay pananagutin ng kumpanya hanggang sa huli. Hindi totoo iyan. Ano bang nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Shan, hindi ko ninakaw ang proyekto niyo. Sino po sa inyo ang tumawag sa amin? Ako po. Sir, sa kanila po. Siya po si Yu Wei. Inaakusahan ka ng paglabag sa lihim ng negosyo. Sumama ka sa amin sa istasyon. Wag. Ako ang senyorita ng Yu family. Kayong mga walang hiya, bitawan niyo ako. Shan, magsalita ka naman para sa akin. Shan, bitawan niyo ako. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Matapos ang usapan ng panel ng mga hurado, ang nanalo para sa proyektong ito ay ang Tayan Group. Binabati kita. Napakasaya ko. Nagawa ko rin sa wakas. Binabati kita. Mahal ko? Mahal? Ibig bang sabihin na ang Miss Xia na ito ay ang misteryosong asawa ni Lord Sheng? Napakabagay nilang dalawa. Tadhana na ang nagtagpo sa kanila. Napakaswerte naman nila, nakakainggit. Shan, pwede ba akong pumunta kay senior para makipag-usap ng kaunti? Sige, bumalik ka agad pagkatapos. Ang isa ay kamukha ng daddy, at ang isa naman ay kamukha ng mommy. Napakagaling. Iha, maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyo, lumago ang pamilya nating Pamilya Sheng. Ningning. Tingnan mo, sino kaya ang tumatawag? Ma, kumusta na po kayo nitong mga nakaraang araw? Xiaoning, maayos na ang mama. Tingnan mo, dahil ito kay Sian, talagang magaling na ang mama ngayon.
Nag-e-empake na ako ng mga gamit ko. Pagkalipas ng 2 araw, makikita ko na rin kayong 3, kasama ang 2 nating mga apo. Opo. Hihintayin ko po kayo. Dali, pakausapin mo rin ako sa mama mo. Sige po. Nanay ni Ningning, kapag gumaling ka na, isasama kitang magbakasyon. Mahal, para sa iyo ito. Ito ang dokumento para sa transfer ng shares sa Sheng Group, pati ang lahat ng mga pag-aari ko. Sa iyo ko na lahat iyan ipagkakatiwala. Iingatan mo iyan simula ngayon. Hindi ko iyan matatanggap. Sobrang mahalaga niyan. Dapat mong tanggapin. Binigyan mo ako ng 2 anak at dumanas ka ng matinding hirap, kaya ituring mo na itong pangako ko sa iyo at magsisilbing seguridad mo sa hinaharap. Sige po. Salamat, mahal ko. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin ang 3 salitang iyon. Anong 3 salita ba iyon? Iyong 3 salita nga. Mahal kita, asawa ko. Mahal din kita, mahal ko,